may tanong uli siya, and need pa cover letter. So, ipapakita ko sa inyo yung cover letter mismo na ginamit namin. And explain ko din sa inyo, okay? This is for K1 to green card. So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na cover letter na tinatanong niya. To answer the question, kung need ba talaga yung cover letter, it depends on you. Nag-check ako, hindi naman siya required or hinihingi talaga mismo. Pero it is recommended. So, it's up to you pa din. So, bakit nga ba kami naglagay ng cover letter? Una, it provides lahat ng mga information. So, if ever na yung officer na magre-review ng case nyo, i-check niya yung information nyo, edi meron na siyang isang parang highlight na nakalagay doon na i-review niya na lang na, okay, ito yung nandito sa mga documents na pinafile niya, ganon. And, mas madali siyang tignan, pero it depends pa rin sa officer na magre-review ng case nyo, and depende din sa inyo kung maglalagay ba kayo nito or hindi. Okay, ipapakita ko sa inyo yung part per part nito. Okay, kasi hindi na magkasya yung pinakataas dahil nga sobrang haba ng letter. So wait. Okay, so ito yung pinakataas ng I-485 cover letter namin. Dito, nilagay ko yung name of applicant. Name mo yan, yung ikaw yung ipipetition niya. And then yung address nyo kung saan kayo dito sa US. Phone number nyo na gusto nyong makareceive ng text message tungkol sa update sa inyong application. And same thing, email address mo or ng asawa mo. It's up to you kung anong gagamitin nyo. And then ito, United States Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Service. Attention, AOS, PO Box 805-887, Chicago, Illinois 60680. And then sa baba niyan is date. But before tayong mag-go through doon sa mga information na yon, again guys, it's very important to make sure na i-check nyo yung correct na PO Box kung saan nyo i-mail yung inyong application. Why? Kasi magkakos yan ng delay and hindi na siya magiging priority. And sa example, isend nyo siya sa UPS or sa FedEx. Makikita nyo na delivered na yung inyong packet. Pero, if in any case na mali yung nasendan nyo, sasabihin pa din doon na delivered na. Kasi doon yun sa address na sinend nyo mapupunta. Hindi doon sa actual. Kaya, make sure guys na i-check muna yung correct na address, correct na PO Box. Okay? And then ito, sabi ko sa inyo yung date. Kung